inalis ng Diyos, nilabas ng Diyos ang kanyang bayan mula sa Egypt. Bakit? Para ba sa mga pagpapala? Para saan? Para ba sa mga himala? Para saan? And brought you to myself. That's the main thing. Yan po talaga ang pangunahing dahilan, layunin. Bakit ka hinango ng Diyos mula sa kasalanan? Verse 5. Tingnan po nyo yung dinagdag na sinabi po ng Diyos kay Moises na dapat ito po ang ipasa, no? Iproklama, ituro ni Moises, sabihin ni Moises sa mga Israelita. Now, no? Matapos po niyang sabihin na brought you for myself. Nilabas ka sa Egypt. Para saan? Para kanino? Para sa kanya lamang. Now, ngayon, if you obey me, now mga kapatid, mahalaga po sinasabi dito, and keep our covenant, pakikipagtipan, then out of all nations of the world, you will be my what? My special people po yan. Treasured ka po. Ikaw yung napakahalagang yaman, no? Yung kahanga-hanga, kagila-gilalas na pag-aari ng Diyos. Mga kapatid, so, konektado po yan doon sa verse 4. Although the whole earth is mine, totoo naman yon. Sa Kanya, siya ang lumikha eh. The owner, ang may-ari ng buong mundo, ay siya. No? Ang bawat isa ay napagkatiwalaan lang. Now, matapos tayong inilabas sa Egypt, hinango ka mula sa kasalanan, ikaw ay magiging treasured. Ikaw ay magiging pag-aari, no? Mahalagang pag-aari. Though kanya naman ang lahat, pero magiging kakaiba ka. Ikaw yung pinili, ikaw yung peculiar people, special. Sabihin mo sa katabi mo, special ka. Now, sabi doon, if you keep my commandment, no? Kung susundin mo, pakikinggan mo, mga kapatid, if you will obey my voice, my commandment, no? Kung ikaw ikikip mo yung covenant, iingatan mo, no? Yung covenant, ito mo'y matamang susundin mo. Yun talaga, matamang susundin mo yung covenant, yung pakikipagtipan mo, mga kapatid. So dito ibig sabihin, si Lord, hindi lang gusto ka na pagpalain. Bukod doon, may mas mahalaga. Pero alam nyo, ang laman ng isip ng tao, yung mga blessing. No, para i-bless lang ni Lord. Pag nag-pray, Lord, bigyan mo ko ng ganito. Lord, laging hingi ng hingi. Ang tao, karamihan, ay hinahabol ang blessing. Tama? Hinahabol ang pagpapala. No, hinahabol ng tao ang pagpapala. Pero alam ba ninyo, kapag yung pinakamahalaga ay napasa atin, yung pagpapala susunod na lang. Di ba? Yun dapat ang matuklasan ng tao. Yun po dapat ang maunawa natin. At dito, kung paanong ipinakita ng Diyos sa mga Israelita, kung bakit sila nilabas sa Egypt, ganun din po, ipakikita po sa atin. Bakit tayo hinango sa lusak ng kasalanan? Kasi may tinatawag pong 3 stages of deliverance. 3 pong bahagdan, no, ng deliverance. Unang-una po, He delivered His people out of Egypt, from Egypt. No? Diniliver po niya. Nilabas po niya mula sa Egypt. Ang Egypt po ay kumakatawan sa bondage of sin. Ito po ay tanikalaan ng kasalanan. Lugar ng kasalanan, ang Egypt. Nandun po. Iba ang kanilang dinidiyos. So, natanikalaan po ang bayang Israel sa Egypt. They are in bondage, kaya kinakailang i-deliver. Kinakailangan silang ilabas. So una pong stage ng deliverance, ikaw ay kukunin ng Diyos, aalisin ka ng Diyos doon sa lusak ng kasalanan. Hahanguin ka ng Diyos. Kaya nga po, napakahalaga ng kamatayan ni Kristo. Bakit siya naparito? Para po siya ang maging manunubos. Tupusin po tayo dahil tayo nasadlak sa kasalanan. Tayo po ay nasadlak, napasangla. Tayo naging pag-aari, nino? Dati, ng dyablo. Kanyang kampon.
Kaya kailangan ikaw ay tubusin. Tubusin. Kaya pag hindi pa natutubos ang isang tao, kahit anong paggugusto, anong pagnanais na bumait, tumino, hindi magawa. Gustong bumait, hindi magawa. Gustong tumino, hindi magawa. Bakit? Kasi in bondage. Maraming ganon. Gustong bumait, no? Tinuturuan, bumait ka. Pero bakit hindi magawa? Kasi in bondage. Nandoon, slave. So ang bayang Israel, slave. Alipin po. Kapag napanood po nyo yung pelikula about yan, kikita nyo, grabe, ang dinanas nilang pahirap. Sila'y slave. Ano? Sila'y slave. Talagang pinahirapan sila. Ano? Hanggang narinig ng Diyos ang kanilang daing. So, hinango po sila ng Diyos mula sa pagiging slave. Marami po sa atin slave dati ng kasalanan. Ano yung mga gumaga po sa iyo? Halimbawa, bisyo. No? Pag ikaw ay hindi ka nakainom ng kape, ikaw ay nanginginig. No, di ba? Pag hindi ka nakainom ng alak, ikaw ay nanginginig. No? May addiction na. No? Pwede ka maging slave. Kung ano nung ginagawa mo. Kasi nga, slave ka. Ang iba naman, sigarilyo. Kapag hindi nakapanigarilyo, grabe. Ang iba sa babae. Grabe. Kung ano-ano po, kung saan sa nalululong ang tao, nagiging slave. Nagiging slave. Kaya kailangan po ng banal na dugo ng Panginoon Hesus. Tayo po'y matubos. Kasi pag ikaw ay slave, alipin ka. Kahit anong gawin mo, alipin ka. Alipin. Gustong bumait, di magawa. Gustong tumino, hindi magawa. Matapos mong liguan, linisin, babalik sa lubluban. Katulad ng baboy. Paliguan, pinapaliguan. Pero mamaya-maya makikita, marumi na naman. Ganun po mangyayari. Kailangang ikaw ay matubos. Ikaw ay mahango mula doon. Kaya nga si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo. Para ikaw, from slave to sin, ikaw ay mula sa pagkaalipin sa kasalanan, ikaw ay magiging ano na? Anak. From slave to son. To children. Ikaw ay magiging anak. May pananag-uli ka na. Mga kapatid. Hallelujah. So, kailangang hanguin. Kung paano hinango, kailangang hanguin mula sa Egypt. Kailangang ilabas. Alisin. Kailangang tanggalin ka doon, mga kapatid. So, tatanggalin ka doon. Halimbawa, ikaw ay laging laman ng nightclubs o ano man. Ikaw ay kailangang tanggalin doon. Hallelujah. Kinakailangang makalabas ka doon. Diba? Tingnan nyo. Yung bunsong anak, naging di ba? Nung last Sunday na rinig nyo. So, ang Diyos, una, He delivered His people from Egypt. Inalis niya sa Egypt. Pangalawang stage ng deliverance. He delivered you through difficult things you went through. Ano man yung mga mahihirap, mga challenges, katulad nung ang mga Israelita naharap na doon sa dagat. Naku, paano na to? So, ang Diyos, dineliver na sila. Iniligtas sila. Inilabas sila. Sila'y inakay ng Diyos. Kahit may mga kaaway, nung sila'y mailabas na sa Egypt, hindi pa tapos. Ibig ba sabihin, nung ikaw ay napatawad na, ikaw ay nanumbalik na sa Panginoon, tapos na ba? Hindi. Kasi ikaw ay may mga mararanasan ka. May masasagupa ka. Na mga kaaway. Kaaway ng iyong pananampalataya. Mga kampo ng kadiliman. Meron kang makakasagupa. Merong mga obstacles. Merong mga challenges. Mga problemang darating sa iyo. Kaya si Lord, i-deliver ka niya out of that. So pangalawa, He delivered His people through difficult things. Malampasan, mapagtagumpayan yung mga mahihirap, mga problema na sinusuong. Ginawa po yan ng Diyos sa kanyang bayan at gagawin din po sa atin at patuloy na ginagawa. Dineliver din po ng Diyos ang kanyang bayan mula sa scarcity of food. Walang pagkain sa deserto. Anong ginawa ng Diyos para makakain sila? Anong pagkain nila? Anong pagkain? Buhangin? Meron yun, marami sa deserto. Ano ang naging pagkain? Kasi 40 years sila sa deserto. Ano naging pagkain nila?
Ano naging pagkain? Nag-shopping ba sila o pumunta sila sa supermarket? Ganon? Wala, hindi nga sila nagbihis. Yung kanilang suot, hindi napalitan for 40 years. Ano naging pagkain nila? Ano, nabasa nyo ba yon? Ha? Yung tinapay mula sa langit. At plus, ano pa yung nilaglag ng Diyos? Mga pugo. So, yun ang pagkain binigay po ng Diyos. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Pag walang pagkain, ano mangyayari sa tao? Mamatay. Ano? Kaya sinupply po ng Diyos. So, yun po, dineliver din po sila ng Diyos through that. Walang pagkain, no? Nandyan yung mga kaaway, nandyan may humahabol sa kanila, pero ano po, ang ginawa ng Diyos doon sa dagat, no? Na-dry up po yung dagat, nakadaan po sila, nakalampas. Amen, mga kapatid. So, habang tayo po ay naglalakbay, lumalakad sa ating pananampalataya, hindi lang po tayo dineliver, hindi lang po tayo hinango doon sa lusak ng kasalanan, pero habang tayo lumalakad ngayon sa ating pananampalataya, namumuhay dito sa lupang ito, God is delivering us through that. Iba't iba po na mga difficult things, mga problema, mga challenges, dinadanas po natin, di-deliver po tayo ng Diyos. At tayo po itutulungan ng Diyos, malampasan po natin, mapagtagumpayan po natin, para hindi kayo masaya. Maging sagad, no? Ang inyong saya, doon sa pangatlong stage, ito yon. Pangatlong stage, ito po yon. Hindi ka lang hinango, hindi ka lang dinideliver niya o tinutulungan niya para malampasan mo yung mga sinusuong mo sa buhay, nararanasan mo. He delivered you, brought you, yung sinabi kanina sa verse 4, to Himself. Para sa Kanya lang. Ito po yung pinaka mataas na stage. Ito po yun. Ito po yung pinaka mahalaga, mga kapatid. Na-miss po ito ng eldest son. Yung last Sunday, sa prodigal son, yung panganay na anak, na-miss po niya yun. Pero naranasan po ng youngest son. Wow. Naranasan po ng youngest son. Ito po yun. He delivered us, brought us to Him para lang sa Kanya. Dahil ito po talaga yung layunin ng Diyos. Bakit niya nilalang ang tao? Para siya'y mabigyan ng kaluwalhatian. Para sa Kanya. Kinakailangan ang Diyos ay merong lalangin na makapagdudulot sa Kanya ng kasiyahan. Kaya nga ang tao ay nilalang ayon sa Kanyang wangis at larawan. Ang mga hayop, mga halaman, pwede kang sumaya pero hindi matutugon yung talagang longing. Ang tao lang ang may kakayanan ng Diyos ay luwalhatiin. Ang Diyos ay bigyan ng kasiyahan. I-please. Opo. Ang tao lang. Naalala niyo si Jesus? Nung siya'y tinukso ni Satanas. Sabi ni Satanas, lumuhod ka sa akin, bibigay ko sa ito. Hindi nagtagumpay si Satanas na itong batong ito gawin mong tinapay. Hindi. So, ginawa ni Satanas, lumuhod ka sa akin. Pinakita yung kayamanan ng syudad. No? Lumuhod ka sa akin, ibibigay ko sa iyo. Anong sabi po ni Satanas? Get behind me, Satan. Get away, Satan. Thou shalt worship God alone. In Him thou shalt serve. Worship comes first before serving. Worship. Ito po yun. Because He brought us to Himself. You must worship Him. In Him shall you serve. Ang worship, mauuna. It's love. It's the relationship. It's the being before the doing. Worship must come first before serving. Opo. Sino ba ang dahilan bakit nagkaroon ng tao sa mundo? Sino ba ang dahilan bakit ikaw ay nahango? Inalis ka sa kasalanan at binigyan ka ng buhay. Sinong gumawa niyan? He brought us to Himself. Nalimutan yung pinakamahalaga. The source of everything. Dahil na-focus tayo sa pagpapala, sa prosperity.
sa kagalingan. Dahil may sakit tayo. Ang gusto lang natin, gumaling tayo. Nalimutan natin, mas mahalaga ang nagpapagaling kaysa kagalingan. Dahil ang sakit, bumabalik-balik. Tama po ba? Pwedeng bumalik ang sakit, karamdaman. Tama? Nalimutan ang nagpapagaling, ang napagtuunan ng pansin ay ang kagalingan. Nung makuha yung kagalingan, hindi na bumalik. Katulad nung pinagaling ng Panginoon Yesus, 10 pitungin yun, lepers. Nung mapagaling sila, yung 9, hindi man lang nagpasalamat, iisa lang ang bumalik. Samaritano pa. Nagpasalamat sa Panginoon dahil siya'y pinagaling sa kitong. Bumalik doon sa nagpagaling. Yung iba, naging mahalaga ang kagalingan nila. Nakalimutan nila ang nagpagaling. He brought us to Himself. Nilabas tayo doon para sa Kanya. Hindi rin masisihan yung mga tao na ang hinahabol lang sa Diyos kagalingan, pagpapala. Hindi rin. Hindi mapupulfilled ang buhay nila. Dahil hanggat hindi napupunan ang iyong puso, ang iyong pagkatao, ng presensya ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, naukol lamang sa Kanya, hindi ka mapupulfill. Hindi ka makakasumpong ng satisfaction. Ikaw ay maghahangad at maghahangad, mari ng kayamanan, ng posisyon, ng power, ng title, maghahangad at maghahangad ka. Pero, mabibigo ang tao dahil hindi mapupuno noong mga bagay na yon ang kahungkagan ng puso ng tao. Na tanging ang Diyos lang ang makapagpupuno. Bakit kayo nagcha-church? Bakit kayo nandito? Kasi pastor, may problema kami. Hindi man masama, hindi masama. Pero wag niyong kalilimutan. Kasi pastor, gusto kong lumago. Hindi masama. Pero ang dalangin ko po, marating po natin, maabot po natin yung pinakamahalaga. Bakit mo ginagawa ang ginagawa mo? Kasi marami po, hindi nila naaabot. Yung sukdulan, yung pinakamahalaga na layunin ng Diyos, bakit tayo pinalaya? Bakit tayo sinagip? Ano? He brought us, He delivered us just for Himself. Para lang sa Kanya. Kaya yung anak na bunso, nung umuwi, grabe, niyakap niya, malayo pa lang, tinakbo na niya. Yun eh. Bumalik kasi sa Kanya. Yun. Tuwan-tuwa yung ama. Niyakap niya. Mga kapatid. Niyakap niya. Now, paano po tayo ililid ng Diyos, ng Holy Spirit, para maranasan po natin yung sinabi dito, He brought us to Himself. No? May gagawin po tayo. Meron po tayong gagawin dyan, mga kapatid. Sigurado po yon. At maitutuwid po natin, dapat maituwid po natin yung mga dahilan po natin sa ating paggawa bilang anak ng Diyos, bilang nilalang ng Diyos. Si Santiago po may advice. Meron po siyang binigay na tips. Paano? Paano tayo yung paglapit sa Diyos? Meron po siyang ibinigay na mga instruction dito sa James chapter 4 verse 8. Yan po yan. Draw near to God and He will draw near to you. Nung ang bunsong anak ay humakbang, nagdesisyon na bumalik, siya'y humakbang, bumalik sa kanila. Draw near to God, and then, yung father niya, representing, because the love of the father, the love of God, the great love of God, hindi na natiling nandoon sa bahay, nakatayo lang. Lumapit din tumakbo. Lumapit din sa parating na anak. Draw near to God, and He will draw near to you. Huwag mong hintayin, no? Huwag kang hihintayin mo, no? Wala kang gagawin. May gagawin ka. Para ikaw, maranasan mo yung sinabi, He brought us to Himself.
Maranasan natin, may gagawin ka. Anong gagawin? You will draw near to God, gagamitin mo ang paa mo. Una, paa. Kasi dito, 4 ang binanggit niyan eh. Paa. Saan mo gagamitin? Paa. Ikaw ay lalapit sa Diyos, gagamitin mo ang paa mo, pupunta ka ng cell group. Yan, habang may paa ka pa. Lahat ba dito may paa? Lahat. Nakakalakad pa lahat. Gamitin mo yan. In drawing near to God, gagamitin mo ang paa mo, mga kapatid. Kikilos ka. Pupunta ka dito. Katulad to, pumunta ka ngayon dito. Ginamit mo paa mo, mga kapatid. So may gagawin ka. Oho, may gagawin tayo. Magde-devotion ka. Yan. Diba? Nagde-devotion ka. Mga kapatid. So, kasi gusto mong mapalapit sa Diyos. Gusto mong makilala pa ang Diyos. Yung relasyon mo sa Kanya, maging malapit. Kasi kailangan maging malapit yung relasyon. The more na makilala mo siya, the more na nakikilala mo siya, napapalapit ka. The more, mga kapatid. So, meron kang gagawin. Draw near to God. Paano ba lumapit sa Diyos? Paano ba maging malapit sa Diyos? Yan, mga basic po yan. Kikilalanin mo siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Ano ba ang kanyang mga panukala? Ano ba yung gusto ng Diyos? Anong gusto niya? Gusto po ba ng Diyos na tayo mag-aral ng kanyang salita? Gusto po ba niya? Bakit hindi natin ginagawa? So, paano tayo mapapalapit? Pag puro violation, yung kabaligtaran sa gusto niyang ginagawa natin, hindi ka mapapalapit sa Diyos. Hindi. Hindi ka mapapalapit sa Kanya. Yun yung magdadala sa iyo na palayo. Katulad ng busong anak, nilayo siya ng sarili niyang gusto. Di ba? Gusto niya maranasan ang buhay sa labas, sa kamunduhan. Kaya, inilayo siya noon. Nagpakalayo-layo. Sabi ng Bible, nagpakalayo-layo yung anak. At lahat ng ginawa niya, paglabag. Hindi yun gusto ng kanyang ama. So, draw near to God, mga kapatid. Kaya tayo, tingnan nyo, pumupunta kayo dito, nagse-cell group kayo, kasi ito, paglapit natin sa Diyos. Hindi lang yung para ikaw ay matuto, pero dapat makilala mo pa siya ng lubusan. Amen. Kaya ka nagbabasa ng Bible, hindi para gumaling ka, marami kang matutunan. Hindi po. Hindi po yun ang pangunahin. Para makilala mo pa siya ng lubusan. Dahil binabasa mo ang kanyang kautusan. Binabasa mo ang kanyang love letter sa iyo. Binabasa mo. Oo. Inuulit-ulit mo. Bakit? So lagi nating binabasa yung sulat ng Diyos. Binabasa natin ang kanyang mga alituntunin para maunawa natin, malaman natin yung gusto niya. Ano ba yung ayaw niya? Yan. Malalaman po natin. Buti nga na isulat eh. Di ba? May pagbabasihan po tayo kung ano yung ayaw niya, ano yung gusto niya. So lahat ng gusto niya, gusto nating mapalapit sa kanya, lahat ng gusto niya, ano pong gagawin natin? Ano pong gagawin natin? Yun. Yun po ang pag-uukulan natin ng pansin. Yun ang gagawin natin. Pangalawa dito, para mapalapit ka sa Diyos, lalapit ka with a clean hands. No, hands. Pag hands sa Bible, ito'y kumakatawan sa iyong paggawa, pagtatrabaho. Ano ba ang mga ginagawa mo? Yan ba'y malinis? Kaya-aya ba sa Diyos? Clean hands. You will draw near to God na may malinis na kamay. Ano ba yung mga ginagawa mo? Ano ba trabaho mo? Nagtatrabaho ka ba ng may katuwiran? May katapatan? No? Ano ba yung mga ginagawa? Ano yung hinahawakan nito? Kamay nito. Ito ba ay nanununtok, nananampal? Anong ginagawa ng kamay nito? Ano yung trabaho natin? So, gamitin po natin ang kamay natin sa paglapit natin sa Diyos para lalo tayong mapalapit sa Diyos. Saan ito ginagamit? Pangungupit? Saan po ito ginagamit yung kamay? Mga kapatid, itong kamay na ito ay ginagamit upang iangat ang kapwa. Upang gamitin, ipag-pray ang kapwa, mga kapatid. Upang tapikin ang kapwa, palakasin. Kaya mo yan, kapatid. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Malalampasan mo yan. Ginagamit ang kamay upang maging extension ng kamay ng Diyos, mga kapatid. So para ikaw ay mapalapit. At ang kamay na ito, lalapit sa Diyos. Alam nyo, kahit linggo-linggo magtaas tayo ng kamay dito kapag nagpupuri.
sumasamba. Kung ang kamay namang ito, Lunes hanggang Sabado, kung ano nung ginagawa. May mga kasalanan, karumihang ginagawa ang kamay na ito. Hindi po mapapagtagpan yung gagawin ng linggo ng 30 minutes, 15 minutes, 10 minutes, tataas dito. No? At itataas sa Diyos, mga kapatid. So kinakailangan po ang kamay na ito. Kamay ay maging, tingnan nyo ang kamay nyo. Tingnan nyo ang kamay nyo. Dalawang kamay po. Tingnan nyo. Malinis ba ang kamay nyo? Malinis. Anong mga ginagawa ng kamay na ito? Si Jesus, ang kamay niya, pinagpipray niya yung bulag, mga may karamdaman. Yung mga lumpong, tinas niya, alakad. No? Ginagamit niya ang kamay niya. Yung kamay niya, na walang ginawang masama, pinako. No? Kamay natin, daming ginawang masama, dapat itong ipako, di po ba? Pero inako po ng Panginoon. Inako niya, kabuti niya. Mabuti ang Diyos. Dakila ang kanyang pag-ibig. Pero dapat ang kamay na ito, kung dating gumagawa ito ng masama, kasamaan, no? Kalokohan, dapat ito ay may offer na kay Lord. Amen. Amen. Kasi gusto po nating maging malapit sa Diyos. Okay po ba sa inyo? Amen. Titigilan na ng kamay na ito ang mga ginagawa na hindi kaya-aya. Titigilan na ng kamay na ito ang mga ginagawa niya, hinahawakan niya, na iniinom niya na hindi kaya-aya. Amen. Titigilan na ng kamay na ito, mga daliring ito, mga pinipindot sa gadget na mga hindi kaya-aya. Amen ba? Hallelujah. Punta po tayo, ano pa? In drawing near to God, not only our feet, hands, but our heart. Sabi dyan, cleanse your hands, you sinners, and make your hearts pure. Busilak, pure heart. Yun po yan. Ito po yung hindi nakikita. Yung gawa ng kamay nakikita eh. Pati yung paa, yung pinupunta mo na. Pero yung pong the intention of the heart, the motive, ito na po yun. Diyos lang ang nakakakita. Hindi nalalaman ng asawa mo, hindi nalalaman ng tatay, nanay mo, ng anak mo. Pero si Lord gusto niya maging pure. This is deadly. Tingnan niyo yung eldest son. Ang laman ng puso niya lumabas. Mabuti yung lakad ng paa niya, pupunta ng bukid, nagtatrabaho ang kamay niya. Totoo yun, nagpapagod ako, nagtrabaho ako. Sabi niya, hindi ako sumuway sa iyo, nandito ako, lagi sa tabi mo. Pinagyaman ko yung bukid, yung bukirin mo. Pero, yung palang puso niya, punong-puno ng pagkainggit, punong-puno ng pagrereklamo, lumabas eh. Nung bumalik yung kapatid, lumabas. At hindi na niya nirespeto ang tatay. Hindi nga niya tinawag na tatay. Deadly po ito. The intention, the motive of the heart, si Lord lang nakakakita. Pero may mga panahon, kapag may mga pressure, kapag may mga problema, kapag dumating yung, katulad ito, dumating yung ganitong punto ng sitwasyon sa eldest son, lumabas po kung ano ang nasa puso. Nagsalita kasi. Lumabas po. Hindi mo man lang ako pinagpatay kahit maliit na kambing. Grabe ang pagkainggit. Pero sabi ng ama, sa'yo naman lahat. Dito. Kaya lang malayo puso niya. Mahalaga pala sa kanya yung trabaho sa bukid. Naging malayo siya sa ama niya. Hindi niya na-enjoy ang buhay niya. Halos mamatay-matay sa trabaho. Pagpakapagod. Nakalimutan niya yung palang source. Lahat ng sa akin sa iyo. Nagsusumikap siya sa sarili niya. Kaya naging malungkot. Pure heart. Sino ba talaga ang nakaluklok sa puso niyo? Sino? Sino ba talaga ang number one sa puso niyo? Trabaho? Pera? Asawa? Anak? Sino ba talaga ang mahalaga? So tinitingnan po ni Lord. Madali pong sabihin si Lord. Pero malalaman po yan sa galaw po natin. Kung saan po natin ginagamit ang lakas natin, ang oras natin,
ang finances natin, kung saan po natin ginagamit, malalaman po kung talagang si Lord, mga kapatid. Gusto po niya yung paa po natin, yung kamay natin, yung puso po natin, busilak. At yung last po dito, yung mind. No? Dapat ang mind po, iisa lang ang focus. Dapat single-minded person. Hindi double-minded person. Dapat single-minded. Tagang iisa po ang focus. Iisa po. Kung paano ang puso, iisa ang nilalaman. Ganon din po ang kaisipan. Iisa ang focus ng mind. Hindi double-minded po. Dapat iisa. May focus po tayo, mga kapatid. Anong focus mo sa buhay? Ano? Kasi kung saan ang focus mo, doon ang direction mo. No? Doon yung mga pagpaplano mo, mga kapatid. So dapat may focus po tayo. Looking unto Jesus, sabi nga, no, di ba? The author and finisher of our faith. Marami kang makikita sa paligid, no? Pero looking, may isa po tayong focus. Ano man ang mangyari, mga kapatid. So ito po, para tayo, lalo tayong mapalapit sa Diyos. Dahil ito naman ang kanyang dahilan. Bakit tayo hinango sa kasalanan? Bakit tayo pinagaling? Bakit ka pinagpala? Ang daming ginawa ng Diyos. He brought us to Himself. Unang-una po, para sa Kanya. Makaniigan ka. Maging malapit ka. Na dumating ang panahon, yung tibok ng puso niya, yun din ang tibok ng puso mo. Parehas na kayo, mga kapatid. At yung ibang mga bagay, susunod na lang. Winning souls, making disciples, it will just follow. It will just follow. Because you have that heart. The same heart. Puso ng Diyos, tibok ng puso ng Diyos, hindi na mahihirapan. It will just flow. Blessing will just flow. Dahil hindi ka nang pababayaan ng Diyos. Blessing will just flow. Your work, your family, pagiging responsible mo sa family, it will just follow. Magiging ganun ka. Pero hindi yun ang pinakamahalaga. Out of that, yung makuha mo yung puso ng Diyos, kung anong tibok ng puso ng Diyos, magiging responsable ka na tatay, na nanay. Magiging responsable ka na anak, pero hindi yan ang main thing. Yan ay produkto, resulta nung nangyari sa puso mo. Because God brought you out. Ikaw ay hinango. Kinuha ka. Sinagip ka mula doon sa kasalanan para sa Kanya. Para sa Kanyang sarili lang, mga kapatid. So ito po yun. Ito po yung pinakamataas. Maring may mga pangangailangan ka. Lahat po may pangangailangan. Maring may problema ka. Lahat may problema. Pero huwag ka lang mag-focus dyan. Mga kapatid, focus ka sa Diyos. Amen? Kasi all these things, sabi niya, will be added on. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness in all. Tingnan nyo Yun po ang susi Seek ye first. Seeking first the kingdom of God. Sa kingdom, may king. No? Pag nakuha mo yung puso ng king, naging malapit ka sa hari, alam mo, no? Alam mo. Alam nyo, pag naging malapit tayo sa hari, yung puso niya nakuha natin. Never in our life, tayo po'y magbabayolate sa Kanya. Pero pag ang hinahabol lang natin sa Kanya, yung Kanyang kingdom, no? Yung mga blessing, we forgot about the king. No? Ang hinabol lang natin yung Kanyang, siyempre siya may-ari ng lahat yung Kanyang kayamanan, yung Kanyang pagkapagaling. Magbabayolate po tayo. Baka dalhin pa tayo ng mga iyon, papalayo mula sa hari. Ilalayo tayo ng mga bagay na yon. Kasi hindi natin nakuha ang pinakasusi, ang pinakamahalaga. It's the heart of the king. The king mismo. Because he brought us, he delivered us to himself para sa kanyang sarili. Kasi ikaw ay nagmula sa kanya. Ikaw ay nilalang niya. Kaya gusto kanyang maibalik para pa rin sa kanya. Ikaw ay kanyang pag-aari. Tayo pag-aari niya. Mga kapatid. Kaya hindi tayo dapat mag-focus sa mga ari-arian dahil tayo pag-aari ng Diyos.
Tayo yung mahalagang pag-aari ng Diyos. Special treasure ng Diyos, mga kapatid. Ngayon, sino ang pinakamahalaga sa iyo? Anong pag-aari o sino ang talagang pinakamahalaga sa iyo? Kung ikaw ay, sabi ng Diyos ay special treasure, ang Diyos ba sa buhay mo ay ganon din? Opo. Opo. Kumusta ang relasyon mo, ang pag-ibig mo sa Diyos? Kumusta ngayon? Nasang level ka? Nasang stage ka, mga kapatid? May advice po si James. Paano po tayo aangat, lalago, sa ating relasyon? Dahil kapag ikaw ay lumago, ang relasyon mo sa Diyos, obedience will just follow. Hindi po mahihirapan ang pagsunod. Kasi nakukuha mo ang puso ng Diyos. Nakukuha mo. Nagiging malapit ka sa Kanya. Hindi pahirapan ang pagsunod. Everything will just follow. Opo. Ang problema, wino-workout po natin yung mga secondary. Yun po, ang wino-workout natin. Hindi natin na-workout yung primary. Yung pinakamahalaga. Ang ating pong tinatrabaho, yung mga supporting lang po, yung mga dapat ito'y produkto lamang. Ito'y resulta lamang. Doon po tayo nagpo-focus. Doon tayo napapagod. Pero hindi natin napapagtuunan ng pansin. Yung pinakamahalaga is the heart of God. Siya mismo. He brought us to Himself. Amen. Gusto niya nakakulayaw ka. Gusto niya nakakasama ka. Hindi yung offering mo ang pinakamahalaga sa Kanya. Ikaw ang pinakamahalaga sa Kanya. Ikaw. Dahil kapag ikaw, naunawaan mo yon, pwedeng lahat ipagkaloob mo sa Diyos. Yes. Dahil ikaw ay pag-aari ng Diyos. Mahalagang pag-aari ng Diyos. Tayo po ito may lahat. Let's stand.